On this edition of Kababayan Today, we have Green Mango Books with a reading with Melody Amit. That's all next on Kababayan Today. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si G. Tonji and thank you for tuning in again here on Kababayan Today. Ako po ay isang magulang, so napaka-importante po na yung mga anak ko ay marunong magtagalog. Kinakausap ko po sila. Pero mas importante pa doon, binabasahan ko sila ng Tagalog para maintindihan nila kung anong ibig sabihin ng mga storyang Pinoy. Kaya naman kasama natin muli si Melody Amit mula sa Green Mango Books and we will be reading But That Won't Wake Me Up. All right, thank you, Melody, for being here once again. Of course, and thank you for having me. Natutuwa ang mga anak ko dahil paulit-ulit namin binabasa yung mga libro nyo, katulad ng Araw sa Palengke. Yes, very popular siya lalo nung nag-reading tayo. So, I'm glad to be here. So, umpisahan na natin, But That Won't Wake Me Up. The moon was shining outside Maya's window. Tomorrow is a school day, Nanay said. It's time for bed. Nagliliwanag ang buwan sa labas ng bintana ni Maya. May pasok sa paaralan bukas, sabi ni Nanay. Oras na para matulog. Nanay, how can I wake up early tomorrow? Maya asked. Nanay, paano ako makakagising ng maaga bukas? Tanong ni Maya. Don't worry, I will whisper good morning in your ear, then shake you till you get up, Nanay assured Maya. But that won't wake me up, Maya said. Huwag kang mag-alala. Bubulangan kita ng magandang umaga sa iyong tainga at kakalabitin ka hanggang sa ikay bumangon. Pangako ni Nanay kay Maya. Pero, di pa rin ako magigising, sabi ni Maya. Then I will set the alarm clock, place it by your bedside, and let it ring loud in the morning. Ring! But that won't wake me up. Itatakda ko sa tamang oras ang alarm clock. Ilalagay ito sa tabi ng iyong kama at hahayaan itong tumunog ng malakas bukas ng umaga. Ring! Pero di pa rin ako magigising. I think I will have to get Lolo's rooster and let it crow on your pillow. Tiktilaok! Maya smiled. Lolo's rooster crows the mightiest in the neighborhood. But that won't wake me up. Siguro kailangan kong kunin ang tandang ni Lolo at hayaan itong tumilaok sa iyong unan. Tiktilaok! Ngumiti si Maya. Ang tandang ni Lolo ang pinakamalakas na tumilaok sa kanilang barangay. Pero di pa rin ako magigising. What else can we do to wake you up in the morning? Nanay thought aloud. I shall call Mang Ambo, the taho vendor, and ask him to shout inside the room. Ano pa kaya ang maaari nating gawin para bumangon ka sa umaga, sabi ni Nanay, nag-iisip. Tatawagin ko si Mang Ambo, ang magtataho at pakikiusapan siya sumigaw sa loob ng kwarto. Yummy! Taho! But that won't wake me up, Maya said with a giggle. Ang sarap ng taho, pero di pa rin ako magigising, sabi ni Maya nang may hagikik. I shall lead the marching band and march inside your room. Pangungunahan ko ang banda at magmamarcha kami sa loob ng iyong kwarto. But that won't wake me up. Pero hindi pa rin ako magigising. I know. I shall put the sun through your window and let it shine brightly in the room. Alam ko na. Hahatakin ko ang araw sa iyong bintana at hahayaan itong magliwanag sa loob ng kwarto. Maya screamed as she pulled her blanket over her head. But that won't wake me up, Maya whispered. Sumigaw si Maya habang itinatakip ang kumot sa kanyang ulo. Pero di pa rin ako magigising, bulong ni Maya. If that won't do, I will just have to ask Teacher Lydia to come over tomorrow and wake you up for school, Nanay said, smiling. No, please don't do that. Why, Nanay asked. Teacher Lydia won't fit in my room anymore. There's already you, the alarm clock, Lolo's rooster, the taho vendor, the drums, the marching band, and the big bright sun,
Maya reminded Nanay. At kung hindi ka pa rin magigising noon, kakailanganin kong pakiusapan si Teacher Lydia na pumunta rito bukas at manggising sa'yo para pumasok sa paaralan. Sabi ni Nanay nang nakangiti. Wag po niyong gawin yun. At bakit? Tanong ni Nanay. Hindi na kasya si Teacher Lydia sa aking kwarto. Nariyan na ikaw, ang alarm clock, ang tandang ni Lolo, ang magtataho, ang mga tambol, ang banda, at ang malaki at maliwanag na araw, paalala ni Maya sa Nanay. Nanay smiled at Maya and whispered, "If you sleep now, I'm sure you'll wake up early tomorrow." "Okay, Nanay. Good night," Maya finally said as she yawned and closed her eyes. Ginitian ni Nanay si Maya at bumulong. Kung matutulog ka na ngayon, sigurado akong maaga kang magigising bukas. Sige, Nanay. Good night. Sabi sa wakas ni Maya, sabay hikab at pikit ng mga mata. And then there's even something that you could do with your child Yes. afterwards. All right, pagbalik natin, kakausapin natin si Melody tungkol sa binasa lang natin, but that won't wake me up. Don't go away. We'll be right back on Kababayan Today.